o RBI, kini ginugnas Department of Education Bureau of Alternative Learning System o ALS. Kini gituyo alang sa mga igsoon nato nga wala makahuman makatapos sa basic education, ang elementary ug high school. Aron makabuot ng tumong subuatan edukasyon para sa tanan, Education for All 2015. Pakiguban ka kumong kanamon ni Sir Cyril Nengal ang inyong magtutudlo sa kanginan sulod sa 30 minutos nga pagtuon, Sir Cyril. Okay, may buntag sa atong mga suking tigpaminaw, labi na gyud sa atong mga learners nga nagpaminaw sa tibuok Iligan, no? So, welcome, no, sa atong programa, another episode na pod. Ug mga adlaw Sir Tuti, usa ka dako nga kahimuan mahitabo sa tibuok Pilipinas ang barangay election. Mao gyud, sir. Election, no? Pasalamat ta sa Iligan City, murag walay gubot nga. So, wala kay tay atubang nga murag kanang threat patay o nana, no? Pili ay ugma nga pahigayon. Para sa tanan nato nga mga kaigsuonan, no, mga Pinoy, usa ni sa atong civil rights. Lalo sa barangay. So ako sa barangay Banco, so ang nagkuha na after ko daw ako from there what mag-voters na to so sa itong butar o mato so sa iyo mga ato sa halos na dili kayo maagtan sa kanang nagkanas tao ngayon na kayo ito mga nagkwento rin na milay kuwan sila nga mahino sa ibig sila makasayod alas 7 ka magsugod na mga biyo na nga itong mga presentuan alas 7 hindi na mo masunod ng alas 7 para sa nasa kayo na abot pag alas 3 sa hapon sirado gina so lapay na bilin nga linya tuwason na lang po sila kung sa pagka kung kita ang murag rinaundo o nindon na ito sa mga militar mga puwan sa tayo pero at least bilis po sila langan kapag pagkakaroon sila na yung mindset sa tumalaw ng lambaraan dito magbuhat sila ng pista pero sa pagkakaroon sumalang so na sila ng bagang pinakita po ito sa malingkan nila so wala basta nila bulaan kung nagpaparan kung pumila ko dahil sa mga sa kapuluran so nagpapasukyon Dahil nga galing nga ito ang trivia question matagaan og pa-premyo pero so ito pa'y balo karon sa ito mga gusto mo appeal ang trivia question nga duha lang katag 25 pesos worth of load na smart or globe ang ato ang mahatag sa duha lang ka una nga maka-text. Kita na siya kang Ma'am Pinarabon. No, ato ang Josepina Rabon sa Barangay Saray, Ibang. Ang maayong sponsor. Matikon. Okay, so di na ta maglangan, no. Ato nang i-play ang ato ang episode karon, episode bilang 15, pagplano mahalaga sa negosyo. Episode bilang 15. Titulo, Pagpaplano, mahalaga sa negosyo.
pagtatagumpay ng isang negosyo ay resulta ng magagaling na desisyon at aksyon. Kung minsan, may pagkakataon ang tao'y napapasuong sa isang aktibidad na wala siyang kaalaman, karanasan o preparasyon. Ganun pa man, nasa tao na rin kung nais niyang magtagumpay sa larangang kanyang pinasok. Napakahalaga sa sitwasyong ganito ang pagkakaroon ng malinaw na plano. Yan ang paksa ng ating maikling dula, kung paano ang pagpaplano sa pagtatayo ng isang maliit na negosyo. Binigyan natin ito ng pamagat na pagpaplano mahalaga sa negosyo. Layunin ng ating dula na malinang ang inyong pagpapahalaga sa pagpaplano, lalo na kung magtatayo ng maliit na negosyo. Ang paksang ito ay naasahang makapagbibigay sa inyo ng idea kung papaano maaari maging produktibo ang isang tao. Ang pamilyang itatampok natin sa ating kwento ay may 3 anak. Ang lahat ng anak ay nag-aaral. 2 ang nasa kolehiyo at ang 3 ay papasok na rin sa kolehiyo. Isang malaking problema ang kinakaharap ng pamilya na nagkaroon ng epekto sa kanilang kasalukuyang pamumuhay. Ano maikling dulang ito? Mga anak, bilis-bilisan ninyong pagkain. May pag-uusapan tayong mahalaga. Ano po yung tay? Kung nga naman, Tay, ano po bang sasabihin niyo sa amin? Kailangan ba kaming 3 magkakapatid? Mga anak, mamaya na ninyo malalaman. Tapusin niyo muna yung pagkain ninyo. Oo nga, mga anak. Masarap pa naman ang ulam na niluto ko para sa inyo eh. Ngayon, dahil sa hirap ng buhay ngayon, isa ako sa mga natanggal, mga anak. Aral ko, tutulong na lang po ako sa paghahanap buhay. Salamat, Rene, pero hindi ganyan. Ano po? O mga anak, makinig kayong mabuti sa tatay ninyo ah. Mahirap nang matustusan ko pa ang inyong pag-aaral. Sa kasalukuyan, Wala po akong magagawa. Tatay ko, yan ang pasyon niyo. alam kong masakit para sa iyo anak ang naging pasya ko, kaya hinihingi ko ang iyong pag-unawa. Wala tayong magagawa. Tay, ako na lang ho kaya ang titigil. Rene, anak, hindi pwede. Tejek ka na. Nakakapanghinayang ang mapatigil ka pa. Si Marie mag-uumpisa pa lamang kaya hindi magiging masakit ang pagtigil. Tutal naman, bata pa siya. O, baka nalimutan mo yung isa pa nating plano. Oo nga pala mga anak. Balak rin namin ng nanay ninyo ang magtayo ng sari-sari store sa harap ng bahay natin.
Magandang desisyon po yan, tatay. Makakatulong kami sa pangangasiwa ng tindahan. Ay, salamat, anak. Sabi ko nga sa tatay ninyo samahan namin ng sari-sari store ng mga lutong pagkain ba? Ay, opo, magandang ideya po yan, Nay. Malaki po ang tutubuin natin sa lutong pagkain. O sige, yun lamang ang gusto kong malaman ninyo, ano? Mga anak, salamat. Salamat at naunawaan ninyo ako. Ikaw, Mariana, naunawaan mo ako, hindi ba? Opo naman, tatay. Huwag po. At nakatatapos na ang trabaho ang pamilyanan. Dahil dito may problema ang pamilya. Lahat ng 3 anak ay nag-aaral. Ang panganay na si Ana ay 4th year na sa kolehiyo at ang ikalawang anak na si Rene ay nasa 3rd year na sa kolehiyo. Ang bunsong si Marie ay magsisimula pa lamang siya sa 1st year sa susunod na semestre. Nalaman din ninyo na si tatay ay makakatanggap ng separation pay at ito ang gagamitin sa pagpapatayo ng sari-sari store na sasamahan ng pagtitinda ng lutong pagkain. Nagdesisyon din si tatay na huwag munang papasukin sa kolehiyo si Marie. Ito naman maluwag na tinanggap ng anak. Sa susunod na eksena, malalaman ninyo kung ano ang gagawin ng pamilya tungkol sa kanilang plano. Sino ang mga ngasiwa sa tindahan? May kakayahan ba silang gawin ito? Ano ang papel na gagampanan ng bawat miyembro ng pamilya? Tatay, bakit po? May kailangan po kayo sa akin? Matutulog ka na ba, anak? Hindi pa po, tay. Gusto po ba niyong makausap? Sana. Dito na lang po tayo sa kwarto ko, tay. O sige, dito na tayo mag-usap. Ay, anak, hindi ako mapalagay. Lagi kong iniisip ang tungkol sa maliit na negosyong itatayo natin. Dahil may kaugnayan sa komersyo ang iyong kurso, marahil napag-aralan mo na kung paano ang pagpapatakbo ng negosyo. Maaari bang pag-usapan natin ang mga detalye nito? Oo pala, hindi ko pa naisip yun Anak, naniniwala ako na gaano man kaliit ang negosyo, kailangan ng tamang pamamalakad nito. Kailangan malaman natin ang pasikot-sikot nito. Tayo, wag ho kayong mag-alala. Hindi lamang po kayong mag-aaral tungkol sa pagninegosyo, kundi tayong lahat. Mabuti na po yung tulong-tulong tayo sa pamamalakad nito. Kung gayon umpisahan na natin. O sige, yun lang ho pala Bakit nag-aalala ng labis? Informasyon ang kanyang malalaman. Ano ang kapanahing bang na kanyang gagawin? Ayon po sa libro ko kay Tutay, ganito po ang mga pangunahing hakbang sa pagpaplano ng maliit na negosyo. Una,
kailangan alam natin ang ating layunin sa pagtatayo ng negosyo. Ay, malinaw na sa akin yan, anak. Ganun ka rin ba? Ang atin pong mga layunin ang magbibigay direksyon sa lahat nating mga desisyon at aksyon. Ikalawa po, dapat alam natin kung magkano ang ating kapital. Ito ba'y sapat sa binabalak nating negosyo? Ang laki po ng ating negosyo ay depende sa laki ng kapital na ilalaan natin dito. Ay, siguro kailangan magtanong-tanong ako sa mga mayroon ng sari-sari store kung magkano ang ginamit nilang kapital nang sila'y magsimula. Tay, tama po yun. Sa gagawin ninyong yan, makakatiyak tayo sa praktikalidad ng inyong kapital. Susunod na pag-aaralan ay ang customer. Sino po ang magiging mga customer natin? At ano po ang kanilang kapasidad para makabili ng mga produktong ating ititinda? Ah, ganon. Aba, sa puntong yan ay makakapagsagawa ako ng informal na survey. Alam ko na ang magiging market natin. Mabuti ho. At ang huling hakbang po ay ang pag-aanalisa sa ating kakayahang mamahala. Sino ang magpapalakad ng negosyo? At ano ang kakayahan niyang gawin ito? Aba, dyan sa aspetong yan ay dapat mo akong tulungan ng husto, anak. Alam mo naman, may edad na itong tatay mo. Kailangan pagbutihin natin ang gusto ang negosyong ito dahil ito na ang magsisilbing hanap buhay ng ating pamilya. Itay, huwag ho kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayo sa pamamahala sa ating negosyo sa abot ng aming makakaya. Pag-aralan natin lahat ang pasikot-sikot ng lahat ng kung ano-ano sa negosyong ito. Anak, salamat. Sige, magpahinga ka na. Bukas na natin ipagpatuloy ang ating pagpaplano. Sige po, Tay. O, nakinig ba kayong mabuti? Bakit mahalaga ang pagpaplano sa pagpapatayo ng isang negosyo? Anong mga hakbang ang dapat gawin na nauukol sa pamamahala ng negosyo? Heto, uulitin ko para sa inyo ang mga hakbang ng paghahanda ng plano sa pagtatayo ng maliit na negosyo. Una, alamin ang layunin ng pagtatayo ng negosyo. Ikalawa, alamin kung magkano ang kapital. Ikatlo, alamin kung sino ang magiging customer. Ikaapat, alamin kung sino ang magpapalakad ng negosyo. Magagamit mo ba sa iyong buhay ang mga impormasyong natutunan mo? Kung oo, paano mo ito magagamit? Bukod sa mga bagay na ukol sa pagplano ng maliit na negosyo, ano-ano pang magagandang aral ang inyong natutunan? Extra income? Sa income, no? So, ang negosyo, nindot ng negosyo, pero dapat natay mga tips mo na kasi alamin yung layunin sa pagpapatayo ng negosyo. Una, ginasiya, anong magpatayo mo ng negosyo? So, may plano nimo, so may layunin nimo.
No? Dayon, ikaduha nga imo i-consider dia, sino ang mga customer at kapasidad nilang magbayad. Mo, kay lisod sa magtayo tayo. ng customer. Lisod ko kay puro po utang. Matangon na. Mo, kinala mo ang nga Oh, kuan area. nga area, no? Sudtog kayo. Mo kayo lang kang negosyo, kuan lang kang negosyo. Kay awat-awat. Oo. Na, lisuda kayo, no? Magtayo kag negosyo nga computeran na naka sa computer lang. Sa una Why not? mo. No. Pwede man siguro, pero Minus kay income. Oo. Nya ang kuryente pa. Nga ang imong kakayahan, mamahala sa negosyo. So may muhang kakayahan. So may grado yung nahuman. Oh, then So, knowledgeable so, baka na oo, ang negosyo. Knowledgeable baka na nga negosyo. Na magnegosyo ka nang wala pa ni mo na swito. Isugpog kayo. No? So muna yung mga butang nga itong i-consider kung magtayo tag negosyo. Okay, para sa atong bonus question, kay taigong panahon, i-type ninyo una no ang inyong pangalan, kama, inyong edad, kama, inyong address, then kama na po pangalan sa inyong service provider, kana inyong pangalan sa inyong teacher, dayon space inyong answer. Simple na kaya ito ang answer karon, A, B, C ra, A, B, or C. Okay, then i-send ninyo sa number, sa akong number 0927-40-27975. Pwede po kasi tuti. Kung number 0916-907-5838. Okay, balik ko na ko 0916-907-5838. Okay, so muna na itong bonus question. Anong negosyo ang pinaplanong itayo ng mag-anak? Anong negosyo ang pinaplanong itayo ng mag-anak? Letter A, karinderya. Letter B, sari-sari store. Letter C, panaderia. Okay, Oh, para sa sige. kasayuran sa tuang mga apil ani atong bonus question duha lang ang among pilion nga makadaog sa 25 pesos worth of First two. First two lang mag-una dire. Okay, Sir Sai, ato day pebalono nga karon ang culmination sa Nakoko National Correctional Consciousness Week o magpasalamat ta sa atong mga igsuon nga mitabang Success para kayo, sa no? success atong atuang activity nga gibuhat dito sa Iligan City Jail. Sa QF Trading, kang Mr. and Mrs. Dodong Gibay, Sir Albert Gibay, Ma'am Lani diya sa ato ang LSB Department sa Division of Iligan City, Ma'am Shirley ug Ma'am Stella. O sa ato ang mga jail officers, Sir Sai, labi na gyud sa ato ang no? warden kang Oo. jail senior inspector Omar Halagat ug sa ato ang deputy wardress o assistant wardress nga si jail inspector Catherine Cass ug sa ato ang mga kani sila Sir Sai. Ako kay ni katabang sa Sir Sai pag-abot na diha nga mag-session kani si Sir Carlo yan sa Sir Jelper ug Sir Swiley kay sila mag-assist sa kuha diha Sir Sai. O ato mga jail officers sa custodial Sir Jason Barrera, Jail Officer 2, Jail Officer 2 Ahmad Saykala ug sa tong admin si Jail Officer 3 Dina Tumanda, Jail Officer 3 Ruel A. Akbayan. Si Sir Akbayan Sir Sai mo ni siya nga tuwang gahandol sa literacy program City Jails nga Sir Rene Boy Pacquiao, Jail Officer 3 ug sa Jail Officer 4 Manuel P. Tawakal ug kang morning chief admin nato Sir Sai ang senior jail officer 4 Ramil Mila mo na itong paralegal ug senior jail officer 3 Ramil Amper chief escort ug liaison nila Sir Sai. Okay, so successful kaya ito ang programa dito sa Iligan City Jail. Okay, so ang atong answer, no? Ito manin, anay nag-take sa tutik. Napod sa kuha Sir Sai isa pero Mm. wala man wala may pangalan niya. Yang ran yung text A lang. So invalid man ni siya kinahanglan isulat na to ang Oo. ato ang ngalan. Yung tubag. Oh, Yun ang sakto, yung answer. Pero Sakto, yung pero- tubag. Ang A is karinderya. Ang B, sari-sari store. C, panaderia. oh. So, nagi nakasaktog answer, no? Dili sa ko ang cellphone. Abot yung message, alas 12:36 ug 40 segundo. Sa ako ang cellphone. Si Ninfa Socorro, 19 anyos, taga Purok 2, Tibanga, Kanaway.
Ang iyang service provider si Sir Angelito ng Batak. Kay kinahanglan pa tag isa Sir, kasi letter nga pa B. gusto mo tukang Oo. Sir Sai, pwede pa sila magkaapas tang wala pa ta mag sayang, off air no. Pero Oo. before ta mag off air Sir Sai, pasalamatan to tumang kaubanan sa buhat at mga mobile teachers sa Division of Iligan City ug ato Oo. mga District ALS coordinator. Labi na gyud sa Okay. tuwa nga District ALS Division ALS coordinator Ma'am Delia Tahod. O Okay. sa tuang mga kauban nga hugot kayo ang suporta dito sa tuang gipahigayong Oo. National Consciousness Correctional Consciousness Week. Okay, Salamat para din sa sa atong mga kaigsunan nga bago lang naminaw, ang Bureau of Alternative Learning System sa Department of Education nagpadayon og dawat sa mga learners katong gusto makahuman sa elementary ug high school. Kay karong kuana kaning mula na mga Bermans, mao na ni ang tinglista na po, tinglisting. Okay. Ang No? answer de ganiya Sir Sai si John Mark Baguod from Digkilaan. Sakto yan Okay. ay dawat na lang A. tanawon. Wa man gilay Okay. text no. Letter A ang iyang answer. Pero sari-sari Sari-sari store ang iyang gi. Okay, asa man na to ang kuano na ni Sir Sai. Kani si John Mark wala man gud ni siya nagbutang sa service provider. Pero siguro na listener lang na siya. Ato lang yan po ni consider. Oy, consider to na ay ipa kuha na to kung sa may niabot ni katulo. Na Ah, si Juan, Ma'am Norian Concepcion, 18 years old sa para Purok 2 Kanaway. Ang iyang service provider si Sir Angelito ng Batak. Ang answer niya letter B. okay, so i-consider na na kay taga-Digkilaan. Oh. Ngayong Okay, may pagpumina po Paminaw dito sa sa taga- gala diya sa Mandulog. Labi na gyud Oo. sa learners mo na to sa Lanipaw. Mga learners to sa Iligan City Jail o kang Sir Nolan Oo. Buryungan o kang Sir ato na lang Boy ng Cano. tagaan consolation prize na si kuan taga-Digkilaan. Okay. Ano na? Sige pangalan na. John Mark Baguod. Okay, sa tunan ng tagaan consolation prize, load gihapon gikan sa bulsa namo ni Sir Okay. Tuti. So ang answer Okay. na to Sir Letter Sai, B. letter B. Letter B. Okay, Sari-sari store. Sakto min ding answer. Letter Oh, A lang yung iyang gibutan. sari-sari store. Okay, daghang kayong salamat sa inyong Okay. pagpaminaw no. Mayong udto sa tanan. Wala man kita igong panahon. Sa ngalan sa atong station manager Sir Ramil Imburong, sa atong technical sound director Sir Judy Utom, ug sa atong SDS Department of Education Division of Iligan City Dr. Randolph Bitor Tula, ug sa atong Alba Instructor Sir Sarin Legal, kinahanglan dito sa Kanginan Sir Toti. Magkita na punta sa sunod Domingo, alas 12 ang takna sa kaudtuhon para sa atong radio-based instruction Sir Sai. Okay, basta sa ALS may pag-asa ka.